darating na linggo, aakyat ng boxing ring si Manny Pacquiao para sa kanyang 57 career fight at lalaban sa kanyang pang-8 dibisyon. Makakaharap ni Pacman si 3-time world welterweight champion Antonio Margarito, ang kanyang magiging pinakamatangkad, pinakamalaki at pinakamabigat na kalaban. Sa mga hindi nakaalam, tanga ni Margarito ang nakabibilib na record na 38 wins, 27 by knockouts, 6 losses at 1 draw. Ano-ano nga ba ang taglay na strengths ni Margarito na maaaring mag-pose ng trouble kay Pacquiao sa araw ng bakbakan? At ano naman ang mga weaknesses ng tinaguriang Tijuana Tornado na maaaring nasilip na ng Team Pacquiao sa mga previous fights ng Mexicano? Samahan natin ngayong gabi si Telejaryo Sports resident boxing analyst Attorney Ed Tolentino sa kanyang paghimay sa estilo at ring tendencies na tinatawag na The Express Train. Thank you so much, Chacha. Okay, ito na po mga kaibigan, Attorney Ed Tolentino, Kuya Benny Viñas. Ito alam ko hinihintay mo. Attorney, bumati ka muna. Magandang gabi po sa inyong lahat at alam ko lahat tayo inaantabayanan na ang bakbakang Pacquiao versus Margarito. Malapit na po, ilang tulog na lamang. Alright. Okay, so kanina binanggit ni Chacha, no, pinakilala niya, binigay niya yung record itong si Antonio Margarito. Slightly konti yung mga naging fights niya, no, pero naging quality yan. Ano, but anyway, ikaw, Attorney, tatanungin kita, sino ba talaga itong si Antonio Margarito? Well, itong si Antonio Margarito ay isa sa 5 anak, ano? Siya po ay tubong Tijuana, kaya Tijuana Tornado. Ang tatay niya, nagtitinda ng kutsyon ng kama para kumita. Nung bata pa siya, naglaro siya ng soccer, naglaro siya ng baseball, but at age 8, pinasok po niya ang pro boxing dahil iningganyo siya ng kanyang tatay. And then, he turned pro in 1994 after 21 amateur fights. At siya po ay 3-time World Welterweight Champion, WBO, WBA, IBF, hinawakan niya. At ngayon nga, he is planning to fight Manny Pacquiao for the vacant WBC Super Welterweight title. Alright, inoroll na ngayon ni Direk at saka ni Tito Art, ano yung ilan sa mga highlights, no, ng mga laban itong si Antonio Margarito, kung saan during this time, no, early 2000, walang nag-a-anticipate na makakalaban ito ni Manny Pacquiao, no. Let's look at this fight versus Kivelos, Attorney Ed. Ano yung karakas nitong si Antonio Margarito noong kasagsagan, nung nasa peak ng kanyang career? Well, malakas po talaga itong left uppercut ni Antonio Margarito. Tingnan po ninyo sa labang ito, yung kanyang uppercut, ibang klase, he throws it pahaba. So this is against Paul Williams, ito, ano? si Paul Williams. Ito yung nakikita natin, yung hand speed ni Paul Williams. He is a fast puncher, itong si Paul Williams. So definitely, isa ito sa mga video na ni-review ni Manny Pacquiao. Ano kampo ni Manny Pacquiao, no? Ito pong fight against Williams ni Margarito. Pero look at that left uppercut thrown by Antonio Margarito. Ang sabi nga natin, kung binibitawan niya yung left uppercut, pahaba. Hindi maigsi ang left uppercut ni Antonio Margarito. And he relishes, really, yung ganito. Look at that left uppercut, oh. Yung uppercut niya mahaba, hindi maigsi. Usually po, pag dikit ang laban, doon ka bumibitaw ng uppercut. Si Margarito, ang kombinasyon niya, left uppercut and then usually right straight. Yun, nakita nyo, uppercut and then right straight. That is the pet combination of Antonio Margarito. And those are powerful combinations by the Tijuana Tornado. Pero ito yung pinapanood natin, ano, mga kaibigan, na ito yung naging laban ni Margarito kay Paul Williams na isang cut-quick puncher katulad doon ni Manny Pacquiao. No, at dito natalo siya, no, in this fight, Attorney Ed. Pero siguro ilabas na muna natin itong laban na ito kay Paul Williams, ano, Tito Art and Direk. Attorney Ed, punta tayo sa present, sa ngayon, no? Pag-aralan natin yung naging preparation nito si Antonio Margarito. Marami ang humanga, marami ang nagsabi na napakaganda, ang taas ng quality ng kanyang naging preparasyon kasama si Robert Garcia, no, kung saan iba't ibang mga drills, regimen yung kanyang pinagdaanan. But marami pa rin na nagtataka na bakit ganun? Parang mukhang overweight pa rin si Antonio Margarito na, kumbaga, nakikita sa mga videos nitong si Margarito na lagi siya nakabalot, laging naka-jacket, na sinasabi yun yung ginagawa ng mga boxer pag talaga naghahabol ng timbang. Well, ang problema kasi kay Margarito, matagal siyang walang laban, ano? Itong laban kay Manny Pacquiao, pangalawang laban pa lang niya since January 2009, nung siya'y matalo kay Mosley at nabuking, na-tampered nga yung kanyang gloves. Ang huling laban niya nung May 8, 2010 lang kay Roberto Garcia. So nakikita natin yung inactivity ni Antonio Margarito, it allowed him to put on so many pounds. At talagang lumaki siya. At 5 feet 11, itong si Margarito, he is really a big man for his size. Ano? Kaya all of a sudden, biglang pumasok yung proposal to fight Manny Pacquiao
biglang nag-crash course siya ngayon na magbaba ng timbang dahil hindi naman niya inaasahan na makakadaupang kamao niya si Manny Pacquiao. Ayan ang public workout ho ni Margarito. Ayan. Kita-kita ho ninyo, itim pa yung suot niya, tapos long sleeve, balot na balot. Normally, katulad ni Pacquiao, nakasando lang, nakahubad pa, di ba? Pero do you believe na overweight ito coming to the fight? Ako, palagay ko, may konting problema sa timbang but nothing serious enough to really disrupt his preparation. Dahil alam niya ang kahalagahan ng labang ito. Alam niya na kailangang matalo niya ang Manny Pacquiao. He has to be in tip-top shape. Palagay ko, kung meron mang problema sa timbang, kaya pang habulin ni Antonio Margarito. So you believe papasok pa rin na 100% ito si Margarito in this fight? Yes, I believe there will be no excuses for the Tijuana Tornado. Okay, so pag-aralan na ho natin mga kaibigan, yun pong mga previous videos, ito pong si Antonio Margarito na I'm sure, sinilip din ng grupo nito pong si Manny Pacquiao, particularly ni trainer Fred De Roach. Okay, Attorney Ed, may sinasabi yung Team Pacquiao na umpisa pa lamang, first round pa lamang, opening bell pa lamang, pupukpuk pa na sila, aatake na sila. Do you think po pwede itong, kumaga magiging effective yung gagawin na yan at hindi ba delikado yan for Team Pacquiao? Well, delikado in a sense na malaki yung Margarito at most likely pagdating ng laban baka middleweight na si Margarito, 160 pounds na, Yes. no? Slow starter kasi si Margarito, mabagal magsimula. Pero may nakalaban na itong si Margarito dati na pinupog siya sa first round pa lamang, itong si Kermit St. Ron, no? Na dalawang beses na nakalaban. Okay, Attorney Ed, siguro i-review natin yung kumbaga kung ano yung mga possibilities pagka inatake ng maaga nitong si Manny Pacquiao, ito pong si Antonio Margarito. Ito po yung naging laban, part 2 na to, no? Ng bakbakan, ito pong si Margarito at saka ni St. Ron. Ayan naman yung date, nakikita ninyo. Okay, Attorney Ed? Tingnan po ninyo, walang masyadong galaw si Kermit St. Ron. Nakatunganga lang sa harap ni Antonio Margarito. Etong ang gusto ni Margarito. Nakaharap ka lang sa kanya, hindi ka gumagalaw, tatangmaan ka ng kanyang mga overhand right at left uppercuts. Ang masakit dito, talagang nagpakamacho itong Puerto Rican na si Kermit St. Ron. Kaya nga naging mukhang Kermit de Prague siya after this fight Dahil walang masyadong head movement Walang head movements. Nasa harap lang siya ni Margarito, taking the fight to Margarito, which is a fatal mistake. Bakit delikado yun? Bakit? Ay,